Banggit po na hula dito sa ating paksa. Hindi po yan katulad ng hula na karaniwang alam natin na ginagamitan ng baraha o kaya ay bolang kristal. Hindi po yon. Kundi yung prophecy na mga prophecy na nakasulat po sa banal na kasulatan. Ngayon, simulan po natin. Ano po? Sana po makinabang kayong lahat. Ano ba ang patotoo ng Panginoong Jesucristo? Pagka ang mga hinirang niya ay nakinig ng kanyang mga salita, paano sila ipinakilala? Dito po sa Mateo 7:24 hanggang 25, ang sabi po rito ng ating Panginoon, ang bato at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ito po sa talatang ating binasa, pinatutunayan ng Panginoong Jesucristo na kapag pinakinggan ang salita niya at ginanap o sinunod, matutulad ang tulad siya ng isang taong matalino, nagtayo ng bahay sa ibabaw pahayag ng Panginoong Jesucristo na ibang mga tupa niya na pakikinggan daw ang kanyang tinig at sila'y magiging isang kawan. Pag binasa po natin ang Gawa 2:39, yung malayong tinutukoy. Pag binasa po natin sa kaparehong talata sa Gawa 2:39 ng Root Translation, ang tinutukoy po, sabi diyan, and to all those in distant times and places whom the Lord our God calls to Him. Sa mga katwid, yung tatawagin po ay magmumula sila sa distant times or malayong panahon. Malayo sa panahon ng mga apostol sapagkat sila po ay unang siglo. And distant places, malayong lugar, malayong mga lugar. So, malayo sa whom the Lord our God calls to Him, tatawagin. Kasi during the time ng mga apostol, alam naman natin na may natawag na sa iglesia. Kaya nga doon sa Roman 9:24, ang natawag na doon ay ang mga Hudyo at mga Hintil na bumubuo sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Pero bukod sa kanila, may binabanggit pa kasi yung binabanggit na yan
sa inyo, tumutukoy sa mga Hudyo, sa inyong mga anak, yan ang mga hintil, mga anak sa Ebanghelyo o pangangaral. At yung lahat ng nangasa malayo, yan yung ikatlong grupo. So alin yung tinutukoy na malayong dako at malayong panahon? Doon muna tayo sa malayong panahon. Bakit natin natitiyak malayong panahon yon? Pag binasa natin sa 1 Gs 16 na prophecy ng Panginoon Kristo, ang nakalagay po dyan, in the future. Yung ibang mga tupa ni Kristo, kay Kristo rin po ito I have other sheep too. They are not in this flock here. Wala sila sa iglesia ni Kristo noong unang siglo. I must lead them also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock and one shepherd. Sa hinaharap, magkakaroon ng isang kawan o iglesia ni Kristo na may isang pastor. Eh alin yung malayo yung dako? Sabi naman sa hula, kas ng lupa. Pag binasa natin ng Mateo 24, 6, 7 at 33, nakikitaan po ng mga palatandaan. Sabi ng Panginoong Kristo, mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. 7, magsisitindig ang yung digmaan na yan na binabanggit. Kami po'y sumasampalataya na yan ay noong July 27, 1914. Napakatwid, sa malayong silangan, sa panahong mga isang kawan o iglesia ni Kristo. Kaya po, lumitaw ang iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas dahil si Kristo po ang nagtayo. Ngayon, ano po katunayan na yung binabanggit sa 24:6 hanggang 8 ng Mateo ay July 27, 1914 o sa panahon ng digmaan. Pinatutunayan din po ng mga scholar na nagsalin ng The Last Days Bible ng kanilang ipaliwanag dito sa kanilang footnote ang Mateo 24:6 hanggang 8. Sabi dito, the approach of the end of the age would see several phenomena on the earth occurring at the same time. Those phenomena would be 1, many nations rising up against many other nations, kingdoms rising against kingdoms, famine, disease, epidemic, earthquakes in various places. Jesus tells his disciple, however, to be waiting a specific time during which all these phenomena would be in evidence at the same time. The first such time in world history occurred during the years of the World War I, 1914 to 1918 and immediately following. Sa mga kapatid, pinatutunayan ng mga scholar na ang binabanggit na digmaan sa Mateo 24:6 ay ang digmaang sumiklab noong 1914. Salamat po na marami. So yun po, that concludes yung unang presentation ng ating affirmative. So meron na tayo ngayon ng 10 minutes. This will be the cross-examination. So si Kuya Mel from the negative.
Signal pag okay na yung tanong ko. Eto na, ready na yung time. Kung ready ka na, Kuya Mel, pwede nating Okay. simulan. Sabihin mo, okay. 25 seconds ba ang isang tanong? 25 Ang isang sagot. ang sasagot. Isang sagot. Okay. Unang tanong, anong referensya ha, na nagpapatunay na si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong July 24, 1914? Referensya. Ayan, ano tayo, referensya. Mali po yung tanong niya kasi July 24 daw, moderator. July 27 po ang stand ko. Correction, I stand corrected. July 27. Ulitin ko Anong referensya na nagpapatunay na si Kristo ay nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong July 27, 1914? Referensya ang gusto namin. Ang unang-unang referensya po ay ang banal na kasulatan. Si Kristo mismo nagsabi, I have other sheep too. Meron pa siyang ibang mga tupa. In the future, there will be one flock. Magkakaroon ng isang kawan. Ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya in the future yon. Yung future na yon, yun yung binabanggit sa Isaiah 43:6, from the ends of the earth. Alin ang ends of the earth? Panahong malapit na ang wakas, may mga digmaan. Ang sabi po ng mga scholar, yung nasa Mateo 24:6. Tapos na yung oras niya. Moderator. Wait lang. May concern lang, moderator. Ang tanong ko, objection Wait lang, Bromel. Sige. Moderator, pwede bang kayo po ang magsasabi Moderator, ng... objection ako. Pwede bang kayo magsasabi ng next question, hindi po yung nagtatanong? Oo, may 1 second pa. Nung nagsabi si Kuya Mel, may 1 second pa. Oo nga. Para hindi magulo, moderator, pwede ba na ikaw ang magsabi ng next question? Pakiantabayanan po yung 25 seconds. Ang objection ko, Master Moderator, anong referensya? Hindi ko tinatanong yung sa John chapter 10, number 16 na may itinayo ba doon. Hindi yun ang tinatanong ko Anong referensya? Para mas clear sa'yo dadagdagan ko. Bukod sa Biblia na yun dyan, para hindi mo gamitin yung John 10:16. No? Ito na. Anong referensya na nagpapatunay, no? Hindi ko ako nagtatanong about John 10:16 Ito yung ano ko Anong referensya na magpapatunay at maipapakita mo dito na si Kristo ay nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong July 27, 1914. Yun ang ipakita mo. Hindi yung, okay? Sasagot na ako, moderator. Ano po? Opo, pa-resume time po. Okay. Yung binasa ko kanina, referensya, yung banal na kasulatan, kasama naman sa mga reference yun, pangunahing reference. At pinatutunayan po, gaya na yung pinakita ko po rito, dito sa footnote ng Last Days Bible, na ang sabi po rito na ang Matthew 24:6-8, yung panahong mga wakas ng lupa o ends of the earth is 1914. Ang sabi doon sa talata, pag sa panahong malapit na ang wakas, July 27, 1914, may lilitaw na isang kawan. Yun ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo dito sa bansang Pilipinas. Next question. Nawala rin yung time sa baba. Sige. Oo. Huwag niyo aalisin para makita. Moderator, hindi ko tinatanong yung huling nilatag niya, yung ends of the earth. Wala naman akong tanong doon. No? Moderator, dapat magtanong lang po siya. Objection. Magtanong lang po siya. Kaya nga, hindi po, ano po yan? Nag-object po ba siya? Ang objection ko nga kasi, hindi naman ako nagtatanong tungkol sa end of the earth. Di ba? Wala naman akong tanong doon. Ang tinatanong ko ay ito. Bukod sa Biblia, lagyan ko ng bukod sa Biblia, anong referensya na ipapakita mo? Hindi ko tinatanong yung ends of the earth. Anong referensya ang ipakikita mo para mapatunayan mo yung topic na yan, na si Kristo ay talagang nagtayo ng Iglesia ni Kristo? Kaya nakapapakita ko yung referensya ko. So, sasagutin mo, Syriac, hindi ka magka-counter. Sasagutin mo yung tanong. Ang referensya ko, nababasahin sa'yo, ay mula sa isang senador ng Guam.
Ang sabi niya, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, was re-established on July 27, 1914 in the Republic of the Philippines. Ito po ay senador ng Guam, Certificate of Congratulation relative to recognizing and congratulating the Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Kinilala niya na nagkaroon ng re-establishment ang Iglesia noong 1914. Next question. Hindi ko moderator, patungkol uli ito, no. Hindi ko naman tinatanong yung sa tungkol sa senador eh. Tsaka wala naman doon sinabi ng senador na si Cristo yung nagtayo. Nagko-congratulate lang doon. Dahil yung senador na yon sa ibang bansa ay kumo-congratulate lang sa kanila. Hindi naman sinabi roon na nagtayo si Kristo. Ang sagutin niya, yung referensya na mababasa talaga, si Kristo mismo ang nagtayo. Yun ang hinahanap ko. Hindi yung Counter-objection, moderator. Congratulations ng senador. Counter-objection, Ang moderator. doon. Nasagot ko yung tanong niya. Ang tanong niya, anong referensya? Binasa ko. Sabi ng senador, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo was re-established on July 27, 1914 in the Republic of the Philippines. Pirmado ng senador. Sa kanyang pagbati sa iglesia, sinabi niya na ang Iglesia ni Cristo ay was re-established in July 27, 1914. Nasagot ko, moderator. Anong tanong nire-reklamo? Sige, ako, next question. Yeah, sige, next question. Wait lang, moderator. Diyan sa binasa mo na senador. Saglit lang. Moderator. Nag-counter na kasi, saka itong discussion ko. Teka lang. Ano ba ang nalabag kong rules na nag-counter siya? Nagka-counter siya para lang reklamo yung binasa ko? Wala naman ako nalabag Hindi na ako rules. nagre-reklamo. Meron sa kasi, wait lang, pa-decision ako, mga kapatid, pa-decision ako. So, tatanggapin ko yung sagot ni Syria kasi wala tong nalabag na rules, no? We can move on to the next question, resume time next po. question, Doon sa binasa mo na nagko-congratulate ang senador, nakalagay ba doon na si Kristo mismo ang nagtayo? Ipakita mo kung nakalagay na si Kristo mismo ang founder. Yes, Pakita mo nakalagay doon. Okay. Babasahin ko, ano sabi? The Church Sinabi, of si Christ. Kristo ang nagtayo. The Church of Christ, Iglesia ni Cristo, at it celebrates its 75th anniversary on July 27, 1989. The Church of Christ, ang Iglesia ni Cristo, was re-established. So, naintindihan mo yon? Iglesia ni Cristo was re-established on July 27, 1914 in the Republic of the Philippines. Pirmado ni Medellin Bordalo. Ang Next question. tinatanong ko, objection ako, ang hinahanap ko doon, yung si Kristo ang nagtatag. Ang sinasabi mo lang, yung anniversary lang ng 75th noong 1989 ang tinutukoy ng senador doon eh. Hindi naman sinabi doon na si Kristo talaga ang nagtayo. Sana naintindihan mo yung tanong ko. Counter-objection, moderator. Yun ang concert ko. Counter-objection, moderator. Nakalagay doon, re-establish. Hindi ko lang alam kung di niya naiintindihan yung re-establish. So, wala akong nalabag na rules, moderator. Nasagot ko yung tanong niya. Anong magiging decision mo dyan? Next question po. Next question, okay. Next question, Doong 1988, 1989, noong 75 years dyan na binanggit mo, okay. Nagko-congratulate ba sila dyan dahil sa pagdiriwang ng inyong 75? O sinabi dyan na na doon tinatag nung 75 years lang sa lugar na yon na sinasabing doon lang natatag ang Iglesia ni Cristo? Ang gulo ng tanong mo, nalilito ka na sa pagtatanong, ayusin mo. Anong nalilito? Huwag ka mag-comment. Tanong ko yung ulitin mo yung magulo mong tanong. Stop Huwag time po. niya akong, huwag siya ang nalilito. Okay, Mel, paraphrase ikaw ang mo. nalilito. Okay. Hindi ako nalilito, magulo lang. Hindi ako nalilito, magulo lang talaga Ay, hindi yung ka tanong mo. nalilito. Diyan sa sinabi Magulo mo, lang talaga yung tanong mo. ang pagbati ay 75th anniversary noong 1989. Ang tanong, ibig bang sabihin, noong 75th, 1989 lang na re-establish, nakalagay, re-establish ang Iglesia ni Cristo sa pagbati na yon, yes or no? Mali, no. Kaya nga nakalagay dyan, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo,
was re-established on July 27, 1914 in the Republic of the Philippines. So naniniwala itong bumati sa amin na ang Iglesia ni Cristo ay na-re-establish noong July 27, 1914 dito sa Pilipinas. So meron ako nabasa, tinanggap niya at siya ay pirmado niya, mas matalino sa iyo yan. Next question. Okay. Doon sa bumabanggit mo na referensya, ang pumirma ba doon ay yung senador o si Jesus Christ? Moderator, susundin ko yung Ano? rules, magtanong sa nilatag kasi hindi na siya umalis doon. Nilatag mo, moderator. Nilatag niya yun. Nilatag Doon niya. na siya magtanong sa May nilatag ko. pumirma. Nilatag niya, may bumati. Kaya valid yung question ko. Sino yung pumirma roon? Si Cristo o yung senador? Objection, moderator. Valid. Inilatag mo yan. Ginamit ko lang. Narinig objection ni Syriac. May counter ka ba doon, Mel? Meron naman akong counter doon, di ba? Sabi ko, sino yung pumirma doon na nag-re-establish? Si Cristo ba? O yung senador? Categorical yung tanong ko eh. Okay, balikan natin yung rules ng shield, no? Kasi sandali, sir tuloy, sir clarified. Kasi sabi nga 'di ba kung ano yung nilatag, doon magtatanong. Nilatag niya 'yon. Natural magtatanong ako doon. 'Di ba? Okay. Kaya valid yung question ko. Nilatag, moderator, counter objection. Nilatag sa during presentation. Actually, So, ang yun ginagawa yung niya, nagtatanong dun sa aking mga sinasagot Wait sa lang, kanya. Syriac. Wala pa siyang maitanong? Naka-isang objection at counter, magdedesisyon na ako. So, susundin ko lang dito mga kapatid, hindi ko to rules to ng shield. Susundin ko lang to. Nakalagay dito, batay lang sa first presentation. Ayun, na-present na 'yon. Present na 'yon, yung ano na 'yon, yung huling-huli. Na lumitaw nung ano. Kasi present niya yung Kuya Mel dito na sa cross-examination. Hindi sa presentation. Ano yun bro, excuse me lang po. Kasi pinresent niya yung end of the earth. Kaya hinanapan ko siya ng referensya. Kaya connected dun yan eh. Di ba? Pwede ka magtanong sabi nga, sa di ba? end of the earth na na footnote. Kung gusto mo, Kuya Mel. Sige na lang. Okay, next question po. Okay na. Next question. Okay. Saan sa Pilipinas nagpunta si Cristo? At saang lugar niya itinayo ang Iglesia ni Cristo? Yun ang tanong ko. Fallacy, moderator. Wala akong instant na si Cristo mismo ang pumunta sa Pilipinas. Kasi ang nakalagay dyan, ayon sa hula. Wait lang, hindi pa ako tapos, Mel. Hindi pa ako tapos. Huwag mo nang sabayan. Objection ako, moderator. Siya ay fallacy sapagkat wala naman akong instant na personal na pumunta si Cristo dito sa lupa. Ang sabi ko, itinayo ni Cristo ayon sa hula of prophecy. Hindi ko sinabing siya mismo pumunta rito. So, mali. Ang sabi, moderator, objection muna ako Ito ang ang ipatutunayan ko, ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas ay itinayo ni Cristo. Si Cristo ang nagtayo yung Iglesia ang lumitaw sa Pilipinas, kaya hindi pala yung tanong ko. Ang linaw-linaw dyan sa topic. Kaya tinanong ko, saang lugar sa Pilipinas at kailan nagpunta si Cristo sa Pilipinas para itayo yang para ilpalitawin ang Iglesia ni Cristo na yan. Hindi pala siya sa topic. Okay. Ito decision ko na meron ako nakikita na hindi niyo nakikita ang dalawa, no? Kasi yung binanggit, yung tinatanong mo, Kuya Mel, wala pa yan sa presentation niya. Itong pangako ko sa iyo, Kuya Mel, pwede mong itanong yan sa second cross-examination. Okay. So, wala pa siyang binabanggit na pumunta o hindi si Cristo. Next question. Kasi yun ang last topic namin Yun ang topic namin. Pero request mo yan, mamaya ko itatanong. Kasi sa rules nila Sa rules nila talagang sa presentation muna. Next question. Sige. Okay. Next question. Doon sa John 10:16, yung kawan doon, yung ba ay nalipol ayon sa Biblia? Yes or no? Out of the topic na, pagtalikod na ang pag-uusapan, moderator. Next question. John 10:16 ang tinatanong ko, ginamit mo yan, present mo yan, ng ukol sa pagtalikod. Hindi po ako naglatag, moderator, ng ukol sa pagtalikod. Kasi sabi mo, in the future yan, merong in the future nakalagay, bumasa ka in the future. Ang gulo talaga nito. Meron. Ikaw muna, moderator, bumasa siya in the future. Hayaan nyo ako magtanong. Ang tanong mo ba, Kuya Mel, ay apostasy question?
Hindi, doon sa John 10:16 ang tinatanong ko. Yung bang kawan na yon na binabanggit doon na mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan na ito, yung ba ay nawala or nawala? Ayan, yung ba ay nawala? Yes or no? Or natalikod? Yes or no? Hindi ko tinatanong yung apostasy, hindi ko tinatanong yun. Ginamit niya yung John 10:16, kaya sagutin niya, nawala ba yan o hindi? Okay. I-allow ko yung question, Syria, kasi wala namang Out of the pupuntahan. topic, moderator, hindi ang pinainsagi. Pagkagamit ko ng John 10:16, wala akong binanggit na ukol sa pagkalipol ng kawan. Ang binanggit ko sa John 10:16, may ibang tupa si Kristo na magiging isang kawan in the future. Kung gusto niyo magdebate kami sa apostasy, pwede sa ibang pagkakataon, pero out of the topic siya ngayon. Mag-stick siya sa rules. Okay. Wala na ba siyang maitanong? sa Moderator, dinatag ko? John 10:16 na nga yung tinatanong ko, wala pa rin Tigisang, ba yun? tigisang ano lang, Present niya yun? tigisang objection lang. Ganito, Di no? ba? Papayagan kita magtanong, Kuya Mel, John 10:16, batay sa explanation niya ng John 10:16. Next question po tayo. Sige. Sa John 10:16, anong taon sinabi ni Kristo na mayroon siyang tupa at sa kulungan dapat ilagay? Anong taon yan? Ayan. Ayaw mo Ay, nang natalikod ba? Hindi. Sagot. Anong taon yan? Batay sa mga spekulasyon ng mga scholar during the first century yan, nang mangaral si Kristo between 30 to 33 AD. So, yun yung taon yan. At yan sa talata na yan, may sinabi siya, in the future, may iba ba siyang kawan? Ibang tupa, magiging kawan. Alin yung future? Yan ang July 27, 1914 at kami ang pinatuparan ng iglesyang kay Kristo. Next question. Okay. Yan sa John 10:16. Binabanggit ba kayo, John 10:16 na hindi yung July 27, 1914 ang tanong ko kasama ba kayo diyan sa John 10:16 na binabanggit ni Kristo? Yes or no? Yes, Kasama kasama kayo kami dyan. Kasama kami. Alam mo kung sinong hindi kasama dyan? Ang Iglesia Katolikang Pagano. Yan ang hindi kasama. Pero kami na mga ibang tupa ni moderator, Kristo, objection. kami yung Then, nag-add home magiging na. isang kawan. Moderator, Next question. objection. Calling moderator. Nag-add home na yung kaibigan natin. Tatanggapin mo naman na ang pagtawag na Pagano ay isang Adam Syriac, no? Light warning, kapatid, no? Next question. Okay. Kung kasama kayo dyan, okay, yan ba ay nagpatuloy hanggang panahon ng wala pang July 1914? Yes or no? Ibang topic na naman yung binabanggit Ayan niya, na naman, moderator. ayan na naman, ibang topic Ibang na topic naman. na naman. Pagtalikod na naman. Tahimik ka muna pag nag-objection ako. Doon ka lang sa topic, ano? Wait lang din, Syriac sa Camela. Kung objection, sabihin yung objection. Kasi nalilito ko kung sumasagot Objection, kayo. moderator. Yan, sige, ano yung objection? Objection. Gusto niyang ibahin ang topic. Hindi siya makapagtanong ng ayon sa nilatag ko, kaya tumatakbo siya sa ibang topic. Mag-stick lang siya sa topic. Hindi apostasy ang pinag-uusapan. John 10:16 ang Kaya ko naman ginagamit sagutin lahat counter yan, ako. moderator. Teka muna, ako naman magka-counter. Kaya lang magiging no? magulo ang usapan natin. Lahat ng tanong niya kaya kong sagutin yan. Oo, hindi magulo yung usapan. Ginamit ko yung John 10:16. No, nagtanong ako doon. Sasabihin niya out of the yung policy daw, no? Gumamit na naman ako. Wala naman ako sinasabi yan ay apostasy. Tapos ngayon sasabihin niya tungkol sa hindi naman tungkol sa apostasy kasi ginamit niya yung John 10:16. Natural, papasok ako doon, ginamit mo yan di ba? Papasok ako, mamaya gumamit ako ng tapos papasok ka rin yan, mamaya sabihan kita ng gano'n. Gaano pa katagal po pwedeng mag-object? Uubusin ba yung hanggat gustong magsalita? Ganun ba? O hindi mo kami bibigyan ng allotted time para mag-object kung gaano lang kami katagal? Kasi kanina ko pa napapansin, itong si Mel, napakadaldal. Ayan na naman, nag-a-add-on na naman. Sa rules nyo kasi, nag-a-add-on na naman. wait lang, Mel. Sa rules nyo, ang objection sa counter, walang nakalagay na time, no? Pero ganito, pwede mo bang i-rephrase, Mel, yung question ayon dun sa kanyang pagkaka-explain o pagkakalatag sa John 10:16? Sige lang, palitan ko na lang, nasasaktan sa tanong ko. Okay. Nag-objection, moderator, nagsa-side comment. Ayan. Masasaktan kasi. Okay. Mel, tigisan Hindi ako nasasaktan, Mel. Ayusin mo lang yung tanong mo. Yung ginamit kong Mateo. Wait lang po.
may tig-isa na kayong warning. Gaang-gaangan nyo yan. Ayokong magbawas ng okay. Okay, next question. Yung sinabi mong 7:24 ng Mateo, itinayo sa ibabaw ng bato, nabagsak ba yon o hindi? Ayan, hindi yan apostasy. Nagbasa ka na hindi nabagsak yung bahay na yan. Yan ang tinanong ko, ginamit mo yan, wag mong sabihin palasing na naman, sagot. Nabagsak ba yan yung bahay na yan na itinayo sa bato, nabagsak o hindi? Hindi nabagsak kung patuloy na susunod. Pero pag tinuloy mo sa 26, hindi na sumunod sa aral ng Diyos, babagsak yan. Pero yung hindi, o yung magpapatuloy sa pagsunod, sabi nga ni Kristo, ang dumirinig ng aking tinig at patuloy na gaganapin, matatayo yan sa ibabaw ng bato. Kaya kaming mga iglesia ni Kristo, kami yung mga nakinig sa tinig ni Kristo, kaya kami natayo sa ibabaw ng bato, lumitaw ang iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas. Next question. Okay. Mula noong tinayo ni Jesus ang tunay na simbahan sa Jerusalem hanggang July 27, 1914, nag-e-exist pa ba yung tinayo na Kristo? Yes or no? No, sa uri ng pagiging tunay. Nag-i-exist yung organisasyon pero wala na sa uring tunay sapagkat tumalikod na pagkatapos ng panahon ng mga apostol. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, sa 16 ng Juan, meron pa siyang ibang mga tupa na magmumula sa malayong silangan Pilipinas sa panahong mga wakas ng lupa, July 27, 1914. Next question. Okay. Sabi mo, okay, nag-e-exist pa pala yung organisasyon na yon mula noong 33 AD hanggang July 27, 1914. Nag-e-exist pa yung organisasyon na yon. Malinaw, ang tanong, anong pangalan at nasaan yung pinaka-headquarters ng organisasyon na yun na hanggang ngayon pala ay nag-e-exist pa mula nung 33 AD hanggang ngayon? Nasaan at saan nakatayo yung organisasyon ng kanilang headquarters? Nasaan? Sabi mo nakatayo pa. Nasaan yung headquarters? Objection, moderator, siya ay strawman yung ginagawa niya. Sapagkat ang sabi ko, no, hindi siya nag-e-exist na nasa uring tunay. Yan ang sinabi ko. Sana naintindihan niya yun kasi iniiba na naman niya yung sinabi ko. Dapat nababantayan. So medyo madaya yung kanyang ginawang pagkukonclude dun sa aking sagot. Sabi ko, nag-i-exist wala sa uri ng pagiging tunay kasi nga natalikod na. Sa mga katwid, hindi na yon ang tunay na iglesia. Saka moderator, nawawala na tayo sa topic. Nawawalan tayo sa topic, moderator. Yan na, nagpupunta na siya sa pagtalikod. May counter ka ba, Mel? O magpapalit ka ng tanong? Counter objection. Ayan, sumagot na siya na natalikod. Sa bibig niya na mismo nagsabi, natalikod. Pero ang sabi niya, nag-i-exist pa. Ano ba talaga yung totoo? Sabi ko nga, tinanong ko, ang counter ko, ang sabi niya, nag-i-exist pa yung organisasyon. Pero sa aral, hindi na. So, yung hinahanap ko, yung organisasyon, hindi yung aral. Kaya nasaan yung organisasyon na yon at saan yung headquarters nun na nakabase? Hindi yung aral ang hinahanap ko. Yung organisasyon na gaya ng sinasabi mo, nag-i-exist pero yung aral nawala na yon. Yun ang hinahanap ko. Yung organisasyon at yung headquarters na yon na nag-i-exist pa, yun ang sagutin mo. Siriak, nakikita kong pasok naman yung tanong. Kung tinatanong nyo lang naman kung meron o wala. Palitan na lang natin yung topic, moderator. Gawin na lang natin pagtalikod. Gusto naman yan ang gusto niya. Palitan na lang natin. Kayo kung ano. Kasi hindi siya, ipatupad mo yung rules, moderator. Ano ba yung rules? Mag-stick sa topic. Meron tayong topic. Hindi mo pinag-uusapan natin dito huwag kang pagtalikod. magpapadikta dyan. Ang moderator hindi nadidiktahan yan. So kaming mga debatis, yes. Kami lang mga debatista. Kasi nga, moderator, ang sasawayin mo. umiiba na siya ng topic. Hindi siya makapagtanong sa ating nilatag. Ayun na nga, gumamit na nga ako ng Mateo, gumamit na ako ng John. Ano pa bang iniiba ko dyan? Ginagamit, tsaka yung ginamit mong referansya ng senador. Nagtanong na rin ako doon dahil kumapit ka roon. Wala naman ako tinatakbuhan. Ito yung magiging decision ko rito. Narinig mo naman yung buong presentation, Mel. No? So ang gagawin natin, ang mga tanong mo nakaukol o ayon dun sa presentation na nilatag ni Siriak. No? Next question tayo, resume time. Sige, resume time. Okay.
Base dito sa ating topic, uulitin ko yung, patutunayan ko ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas ay itinayo ni Cristo. Itinayo ni Cristo ayon sa hula, sa bisa ng katuparan nito ayon sa Biblia at mga referensya. Ang tanong, kailan nagkabisa ang pagtatayo ni Cristo dito sa Pilipinas ng Iglesia niya at kailan niya to pinasimulang magkaroon ng bisa? Yan ang sagutin mo. Ang sagot, nang simulan ang pangangaral ng dalisay na aral dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng sugo ng Diyos, na sa katauhan yan ng kapatid na Felix Y. Manalo. At nang ito ay marehistro sa Pilipinas noong July 27, 1914, yun ang patotoo na natupad na yung hula na ipinagpauna na magkakaroon ng ibang makatupa si Kristo sa malayong silangan. At dito yon sa Pilipinas sa panahong mga Objection, wakas. moderator. Tapos na yung oras niya. Ang tinatanong ko, yung bisa ng pagtatayo ni Kristo, hindi yung hula. Malinaw, no? Yung bisa ng pagtatayo ang itinatanong ko at hindi yung hula-hula na pinagsasasabi mo. Counter objection, moderator. Nasagot Yes. ko yung tanong niya, tanggapin niya, alam kong nasasaktan siya, pero sagutin niya. Kasi nasagot ko ang tanong niya, kailan Ano nagkaroon ng sagutin niya? visa. Ay, moderator, sandali. Tahimik Ano ka muna, sagutin bro. niya? Ikaw ang Tahimik ka sasagot, muna. hindi ako. Tahimik ka muna. Pag ikaw ang nag-object, hindi ako sumasapaw sa'yo. Mm. Relax ka lang, chill ka lang. Nasagot ko yung tanong niya, moderator. Ano po, sabi ko nga, nagkaroon ng visa yan nang simula ng pangangaral ng dalisay na ebanghelyo dito sa Pilipinas. At ang katuparan na nga niyan is nang mangaral ang kapatid na Felix Manalo. Next question po. Nasagot yung Next tanong question. whether tanggapin o hindi. Next question po. Okay. Sino ba talaga ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo ayon sa referensya ng Security and Exchange Commission na nakasulat ba roon pangalan ni Jesucristo o pangalan ni Felix Manalo? Categorical. Hindi ko nilatag yung ukol sa Ayun o, binabanggit referensya, niya, may moderator. referensya o, Biblia at mga referensya. objection muna. Ayun Oh. o, Tahimik ka nasa muna. Tahimik ka muna, Mel. Pagka nag-objection ako, tatahimik ka muna kasi pag ikaw nagsasalita, hindi ako sumasabat. Matuto ka naman ng disiplina. Mas matanda ka sa amin eh. Tahimik ka lang. Moderator Ano yung objection. Unang-una, Moderator moderator, objection. yung sagutin niya yung tanong ko. Saglit lang. Tahimik ka muna. Objection, Pakinggan muna natin moderator. yung objection. Pwede ka mag-counter pagtapos, Mel. Moderator, malinaw naman na yung binabanggit niyang rehistro, hindi ko po nilatag yon. Ang nasa rules po natin, moderator, napakarami niya ng nilabag na rules. Ano ang magiging sanction mo riyan? Ang nasa rules natin, pagtanong ayon sa nilatag. Okay. Napakarami niya ng paglabag, moderator. Moderator, objection. Ang Okay. nakalagay, Biblia at mga referensya. Malinaw, referensya. Ang tinanong ko, yung referensya ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo, July 27, na nakarehistro sa Security and Exchange Commission. Sino ba ang nakalagay na pangalan doon ayon sa aking referensya na binabanggit? Si Felix Manalo o si Jesucristo? Napakadali lang naman, categorical, mamimili ka lang naman doon eh. Kuya Mel, ganito, no? Malinaw yung rules nila na yung nilatag, pagdating sa unang cross examination, yung nilatag lamang sa presentation. Again, pwede mo pong itanong yan, yung tanong na yan, pasok na pasok sa tema nyo yan, sa susunod nyo pong cross Sa examination. susunod. Okay. Sige, sa susunod. Malapit Yun na. lang tayo sa Okay. ano po, Prince. May 29 seconds Okay. pa po. May pwede pa kayo mag-isang. Next question. Kanino nag-originated ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas na itinayo ni Cristo kamo? Kay Ginoong Felix Manalo o kay Jesucristo? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat malinaw yung sinabi niya sa 1:16, meron akong ibang mga tupa. Hindi katoliko yun. Sabi niya, yung ibang mga tupa niya, in the future, magiging kawan. Ang kawan, Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kaya kay Kristo, nagsimula Sabi na po. ang tunay na Time. Iglesia. Time na po. Okay, time na. Okay. So, bago tayo dumating sa unang presentation ng negative ni Kuya Mel, no, remind ko lang po kayo may tigisan ng warning. No? Hindi ako maglalagay ng warning sa mga objection at counter objection. Mahirap husgahan kung sadya ito o hindi. Pero dun sa attitude